Words of encouragement this morning, okay? You know what? The Bible calls us as believers as the bride of Christ. You know what? That was for me, ito yung pinaka-titan pinakamahigpit na talagang titulo ng isang Kristiyano. Because of that title, Jesus Himself will fetch us here that anytime papaitaas na po tayo. Anytime now. Look at what happened now. Look what's happening now sa Israel. Yan na pong sinasabi ko. Alam niyo po ba, pag ang Israel po ay talagang may mga gulo na dyan na talagang sobra na yung gulo, papaitaas na po tayo. So, we are the bride of Jesus. Tandaan niyo po to. Maski parang sirang plaka na ako dito, no? Hindi papabayaan ni Jesus na ang kanyang church o bride ay sumuong sa tribulation. Dahil mahal niya tayo. Okay, hindi pa po ba sapat na dahilan yung mahal niya tayo? Kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, bakit kanya pa susuungin sa tribulation na napakasama? Napakasama. May halimaw na masamang tao. Pinakamasamang taong mabubuhay sa daigdig na ini. Na ito. Kapampangan. Sorry, Kapampangan. Hello. So ito pong gusto kong sabihin, no? Ang Panginoong Hesukristo loves niya tayo. Okay? 'Di ba? Hindi lang mga kabalen, kundi mga kababayan. Ayun, 'di ba? My dad is a kabalen. Was a kabalen, no? Nung buhay pa siya. Siyempre, kabalen pa rin siya, maski nasa langit na siya. So ang Panginoong Hesukristo po ay nagmamahal sa atin ng todo. Hindi niya tayo pababayaan. Okay? At ang nakita ko po dito, ang mga Kristiyano may mga pagsubok sa buhay, dumarating po yan. Pero ang isang totoong Kristiyanong nakafocus na kay Lord Jesus, ito yung sinasabi mong, hey, talagang talagang kahit na ano pa masaya ka pa rin. You cannot contain the happiness within because of Jesus. No? Pag si Jesus, alam mong sumasa iyo, magiging pinakamaligaya kang tao sa mundong ini. Ito. Dahil ang Panginoon hindi nagkukulang sa pag-supply ng mga... Actually, hindi lang pangailangan mo pati yung mga... Actually, kasi ganito yan. Meron tayong needs. Pag sinabi mo kasing need, I need that. Ito po yung mga bagay na talagang pangangailangan mo, mga necessities mo. Doon kinuha yung term na need, doon sa necessities. Mga personal necessities mo, ito yung mga talagang pangangailangan mo like bigas, Colgate, sabon. Yes, di ba? Lalo na yung mga nagdaang calamity dito sa Manila, marami binaha dito sa atin. So alam natin na nandiyan na yung Colgate ko, sabon ko, di ba? May gardenia akong tinapay, yan, nakahanda na. May flashlight ako. Siyempre, tapos na ganyan, pag sinabi mong wants, ito naman yung beyond needs. Ito yung mga, gusto kong bumili ng bagong cellphone. Gusto ko yung pinakamahal sa lahat. Gusto kong bumili ng kotse. Gusto ko yung pinakamahal sa lahat. Even that, gustong ibigay ni Jesus. Gusto ni Jesus, happy tayo. Hindi siya after sa paghihirap. Si Jesus, after siya na nga ang naghirap para guminhawa tayo. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Basahin nyo. Alam niyo yung mga yan, especially kung babasahin mo Psalm 103, verses 2 to 5, makikita mo doon kung ano yung mga benefits natin as believers of the Lord Jesus Christ. Ito po yung pinatawad tayo, pinagaling tayo sa mga kasalanan natin, blines tayo, nagmukha tayong bata. Alam niyo po ba, maski may edad ka na, kung mula kay Jesus ka, mukha ka pa rin bata. No? Dahil yung youthfulness mo, galing mismo kay Jesus. Ayun, ang totoong mananampalataya ni Jesus. Tayo ay mga anak, mga bride niya. Na anytime, papaitaas na tayo, hinihintay ko na, Lord, please. Tapos ang mga pagdurusa,